Ito po muli si Eddie Gonzalez na nagsasabing magandang tanghali po sa inyong lahat. At nabigo ako dahil hindi ko na silip sa online. Na-postpone pala. Nagdeklara nung alas 7 ng umaga sa Senate na walang opisina, walang pasok sa kanila. Kaya na-postpone ang impeachment trial. Kaya bukas ang ipagpapatuloy. Ay nako. So ito naman ano ba nung last August 5 yata nung last Wednesday no? August 5. Ang nahuli ro ang huling ang witness na si Roderick Wamil, yung POA auditor. Ayun, walang nangyari no? Pinag-usapan lang naman doon, acknowledgement receipt, yung mga gamot, yung mga sinasabi na pagbilihan ng mga sari-sari pagkain daw, groceries. Yan, pinag-usapan doon yung piatos. Wala nangyari. Hanggang ngayon, wala pa silang maipakita na ebidensya. Wala pa silang makapakita. Kaya dinadaan na lang nila sa pagbibreno sa taong bayan na kunyari malakas ang ebidensya. Wala pa naman. Ang usapan dito, yung pagnanakaw. Kung may binulsa pa, yun ang dapat nilang ipaliwanag sa taong bayan, saan napunta. Ito may pinagpuntahan nga Hindi sila ba nag-iisip Tangina, 15 kahon, puro resibo. Kasi acknowledge receipt, tatanggap naman talaga, sangkot pa niya. Dahil nga confidential, fan na pinag-usapan dyan. Wala. Balibag. Ano nangyari kay Wamil lang? Nagbukang tanga. Akala ko medyo magaling to Kasi pinipilit niya kasi yung sagot niya kasi dapat pabor sa prosecutor. Kaya pagka kinros na siya, wala na. Paikot-ikutin lang niya yung mga tanong, ay mga sagot niya. Pero isa lang na uuwian. Kaya siguro kaya niya ginagawa yung kaya ikutin niya muna. Nag-iisip pa siya kung ano sasagot niya kasi. Hindi niya madiretso kasi para hindi magtutugma sa kanyang sa kabila So para ito napapasin ko, para may kinikilingan Sa ano lang opinion ko lang yun. Yun nangyari. Diba? So, update natin lahat. Magsimula muna. Yung unang impeachment ba yun? August 3 yata yun, no? Ano ba yung una? Teka, hindi, nakaraan ba? July, no? Sino ba yun? Yun, yung mga NBI, no? NBI investigator. Sinasabi nila NBI, ang mga NBI expert, sabi nyo sa investigation. Sino sila? Nakalimutan. Si Lotok, ang huli, tsaka yung Kalilog ba yun? Wala, yung dalawa na. Nataranta lang Wala pa rin Sa mga, tatanong lang naman kung ano lang nalalaman nila sa mga papeles niya, sa mga ano. Yun ang magtatanong. Pero wala pang ebidensya, wala. Tanong lang, yung ano lang nilalaman ng binabasa nila. Para bang hindi hearsay, opinion lang nila yun. Ganun din si Matibag. Wala bagsak din si Matibag Kaya pinaikot niya pa kinanong siya nung kinross-examine na siya nagbigla na lang siya. Alam niyo po ibang rules ng ganito, no? Article ganito. Pwede nyo akong bigyan ng pag-aaral dyan. Bakit gano'n lang sagot yan, no? Di ba? Wala silang kundi puro opinion nila. Kasi wala naman sila ron Lalo na kay Las Cañas. Dapat si Las Cañas mismo ang ginawa nilang witness. Ayun ang dinala nila, pinatawag nila. Kasi ayun kanya yun para mapirmahan din niya yung affidavit niya yun. Walang pirma, Kaya talagang sinasabi talaga, basura. Kaya walang nangyari. Sa ano bang Article 4 pala yun, no? Yung tinatawag na kalimutan ko, confidential pa yung grave
grave threat. At saka yung, ayun, mga grave threat, no? Isa lang naman yan, no? Inciting, no? Inciting sedition, ba yun? Basta yun, ha? Wala. Paano nila mapapatunayan? Sila lang sasabi. Tinanong nga si Matibag, anong masasabi mo? Pinipilit lang ni Matibag, talagang gusto niyang ayaw niyang yung unang sinabi, bakit nasabi ni Sara Duterte yun? Wala eh. Gusto nilang idiin lang yun. May sinabi siya na papatayin niya ang presidente. Ano yun? Sa kanila, ano na yun? Malaking ebidensya raw, ganun-ganun. Wala. Hindi niya ayaw niyang yung unang pinagdaanan. May pinagdaanan eh. Siya ang binantaan. Si Sara Duterte binantaan. Kasi galit, yung tanong niya, galit na galit siya dahil ginawa kay Zuleika Lopez. Kaya tinan mo, di ba witness nila si Zuleika Lopez at saka yung apat, inurong ng prosecutor kasi alam nila malilintikan, lalo sila lulubog dun eh. Pag tinawag nila, kasi nga doon nga nagsimula ang galit ni BP Sara Duterte. Doon nagsimula. Galit lang siya. Sasabihin na may banta sa kanya. Kasi sinabi niya, huwag ka mag-alala. Pag pinatay ako, may nautusan ako, may papatay sa kanila. May biniyar. Basta inutusan. Nasabi niya lang yun dahil kasi doon sa sinabi ni sino ba yung babae noon? Princess. Si Princess ano ba, nakalimutan ko na ito. Basta si Princess Maui. Yun, doon nagsimula rin. Lalong nagalit siya. Pero doon niya lang nasabi yun. Sa galit yun. Pero talaga, banta talaga na Kasi ako, pag nagagalit, ganun din. Patangin na yun, di ba? Hindi yun, hindi banta. Kaya sa kanila, inaano lang nila, binibigyan nila ng malalim na kulay. Kinukulay nila para lang saan? Sa mga tao na kahit baka mabibreno sila. Mabibrenos lang naman nila yung dilawan at saka pinklawan. Tsaka yung mga leftist. Bakit? Ito naman mga ito, mas alam nilang mali, ipipilit nilang diretso, totoo. Kasi nakasarado, nakakahon silang lahat. Wala sila sa labas ng kahon, nakakahon ang utak nila. Saan sila nakakahon? Doon kay Sara Duterte. Ayaw nilang patakbuhin, kaya gigil na gigil silang ma-impeach. Pero sorry, talagang wala pa akong makita. Kayo lang naman may nakakakita kasi nga nagiging bulag kayo sa katotohanan. Ang hindi nyo na nakikita yung tuwid. Ang hinahanap nyo lagi yung may masilip, may putok, may sa taong bayan, may panira. Yun lang naman eh. Panira lang ng gusto ninyo para paniwakalan nyo kasi marami pang mangmang na tao. Marunong na ang taong bayan mamili. Kaya kita mo, lalo lumalakas si Duterte, sorbet niya, tinan mo. Kayo lang naman, mga estudyante, kasi mga anti-Duterte, kasi gawa ka ng, nakikinig kayo sa mga mga oligarchs, yung mga negosyante, walang mga negosyante, mga tycoon, yan lang mga kaalyado nyo. Elitista, yan mga kaalyado nyo. Mga drogista, drug lord, gambling lord, yan. Sumusuporte kasi pag umupo si Sara Duterte, kasi lalong nawawala na yan. Hanggang ngayon, tinan mo may sugal pa. Sa online, sabi wala na. So, ang dami lalong mga artista, sikat na sikat mga artista, mga karamihan na endorser. Tinan mo, di ba? Yan, mawawala yan. Kaya, lahat kalaban ng mga Duterte. Hanggang ngayon, simula ng 2016, kalaban lahat nung tumakbo siya, kalaban niya lahat. Mga politiko, mga negosyante, hindi niya tinanggap yung mga offer sa kanya na. Kasi may mga negosyante ganito. Ang style, lalo malalaking maraming pera. Susuportahan ko ito. Susuportahan niya si Duterte. Susuportahan niya rin si
Si Duterte, kalaban ni Duterte, sino ba yun? Si Marrojas, suportahan din niya ng ano, sino mang bigat na kalaban? Yung dalawang nagumpugan. Marrojas, suportahan din ng ano yan, ng mga negosyante para kung sino manalo sa kanilang dalawa, akin pa rin, siya ka pa rin. Pero hindi pumayag si Duterte ron, si Tatay Digong. Kaya kalaban niya lahat ng panahon yun. Ang tanging kakampi lang ni Duterte nung araw, kung natatandaan niyo, 2016, taong bayan. Kasama na ako ron. Yan tinatawag niya Emilio Aguinaldo. Pag tinatanong kasi si Duterte nun, saan ka kumuha ka naman pang-gastos mo, pang-campaign mo? Sagot lang ni Emilio Aguinaldo. Kay Emilio Aguinaldo, alam niya, hindi ba, naratawa-tawa. Kasi hindi nila masakyan ang ibig sabihin eh. Emilio Aguinaldo. Hindi nila masakyan yun kasi gawa nga ng gusto nila bulag-bulag. Hindi lang, ang ibig sabihin ng Emilio Aguinaldo, kami, tayong, taong bayan. Kanya-kanyang gastos, kanya-kanyang ambag. Kanya-kanyang gawa, kaya kita may iba-iba. May iba-ibang kulay ng t-shirt, iba-ibang design, iba-ibang mga ganito, yung mga bowler, mga... Ayun, kanya-kanyang tarpaulin, mga poster, iba-iba kasi kanya-kanya gawa. Kanya-kanyang ano. Ayun, nangyari nun. Kaya kalaban niya, wala siyang politiko. Aminin ko, isa lang naman ng politiko ng umano sa kanya, si Amy Marcos. Yun lang. Yan ang umano sa noong 2016. Amy Marcos. Lahat, taong bayan lang yan. Kaya, ngayon, natalo na siya, nanalo si Bongbong, no? Tuwan-tuwa yung sila, no? Kaya tamo mo, utang ina nila, ha? 1.7 trillion ang nawawala sa kaban ng bayan. Mga flood control, hindi lang sa flood control siya nakakanakaw dyan. Abusado lahat. Alam mo nangyari yung po ni Marcos, ang mga tauhan niya, tsaka no, sila, para silang mga baboy na nakawala sa koral, na kanya-kanyang takbuhan, ganyan, akin to, akin yan. O, nakaw tayo rito, nakaw to. Nagkakampi-kampihan sila. O, pati nga yung kabila, nakinabang din sa kwarta, huwag sabihin di totoo yan. Naku, Diyos ko naman, Kaya itong Brave 43 tra, madadagdagan pa yan. Manawala, 4, di ba? Madadagdagan yan. Yung 40, 4 mawala, baka may 10 papalit yan. Yun ang nangyayari. Teka, napaiba tayo ng usapan, pasensya na kayo. Wala naman tayo magkuha Kasi bagyo. Kung nang bukas, sana wala nang huwag ng ulan. Pinag-usapan ko lang rin sa impeachment. Hindi tapos sa si Wamil, no? Ito sana susunod ito, yung matinik sana itong babae ito, yung attorney si Kalimutan ko na. Yung susunod na auditor pala. Ocampo ba yun? Ocampo? Kaso tinigil. Kasi nga, ang dami, libo-libong dokumento, hindi sila magkasundo doon. Hanggang ngayon, di pa yata pa sila magkasundo eh. Ngayon, na-postpone na ang impeachment. Sana ngayon, tuloy nyo. Tuloy nyo yan. Dapat dayarin yan. Para sa Martes, bukas, sana okay na. Kasi pangit eh. Manunod ka, pinanunod mo yung mga para bang walang nangyayari. Puro tinginan sa mga para bang nire-revise nila ang mga lahat ng dokumento. Tapos ikukumpara. Di ba? Tapos magko-comments in observation lang mga attorney. Yung para alam niya sagot, anong meron. Comments in observation. Dapat yun Dapat yung tapos na. Para pagdating doon, tanungan na lang. Alam na kagad, yung doon pa lang yata, pati marking yata, doon pa lang. Sana bukas, kasi balik ulit ako ng bukas. Para Pero ito, wala itong impeachment ito. Ko na lang, nag-observe na lang ako rito kasi minumonitor ko na lang ito mga ito kasi alam mo na, baka may pasabog. Hanggang ngayon, wala. Gaanting taong pasabog. Wala ba silang pasabog? Kaya binibrero sila ng tao na ganyan to, ganun. Nako. Kung ako kay Sara Duterte, mag-resign na lang siya. Ba't mag-resign? Ano kasalanan niya? Tartado na kayo. Ano kasalanan niya? Nagnakaw ba? Ay, ang hirap sa inyo. Binibrainwash nyo ang taong bayan. Hindi nyo kaya ang taong bayan. Hindi nyo na kayang lokohin. Alam nila kung sino. Ito yung mga
siguro mga 60 million yan na nasa neutral people, tinatawag na majority, silent majority ganun. Ito mga ano naman to, mga Pinklawan, Dilawan, mga DDS, mga ano, kaunti lang naman yan, mga organisasyon yan. Ang talaga marami dyan yung mga neutral people. Yan, bumoboto yan. Nakikiramdam yan, karamihan dyan. So, yun. Sana bukas mayari na. Tuloy-tuloy ang mga tanungan, yung mga observation. Ganon, para magandang mapapanood. Hindi boring ng boring. Ilang araw tayo boring eh. Wala eh. May papatawa pa ito. May kumisi. Si Lorna Kapunan. Kapunan ba yan? Si Atty. Lorna Kapunan. Ano, hindi ko alam kung nagpapatawa siya o hindi mo nakakatawa. May uy! Mga ganun. Gusto ko muna upong, pahinga, time out mo. Wala naman ganun. Wala kasi silang maano na eh. O, baka susunod na naman, mayroon naman kayong patatanggalin na witness. Ang dami nyo na inatras. 5 tao na pinatras ninyo na ano. Mula kay Laika Lopez. O. Ha? O sige, hanggang dito lang muna ako at maraming salamat po sa inyong lahat. At tabayanan natin po ito. Huwag nating lulubayan. Huwag tayong pipikit. Alam nyo na yung sabihin ko. Yun lang ang aking pananaw ngayon. At maraming salamat. Hanggang dito lang po.